Naalala mo ba noong bata ka pa parang wala kang kapaguran? Isang ikot lang ng araw, nakapaghugas ka na ng labada, nakapagsimba, nakapaghanda pa ng hapunan. Pero ngayon parang bawat galaw may kasamang aray. Minsan, kahit gusto mo lang tumayo para kumuha ng tubig, ang bigat ng katawan. Kaya ang tanong ng marami, normal lang ba ito dahil tumatanda na ako? Ang sagot, hindi kailangang ganon. Dahil kahit edad 50, 60 o 70 ka na, pwedeng bumilis at gumaan pa rin ang kilos mo. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang 7 simpleng paraan para mas mabilis gumalaw kahit matanda na. Hindi mo kailangan ng gym, sapatos pang exercise o mamahaling gamit. Alam mo, maraming seniors ang akala nila kapag bumagal na ang kilos nila, wala na silang magagawa. Pero ang totoo, may dahilan kung bakit bumabagal ang katawan at kaya mo itong baguhin. Hindi ito tungkol sa edad, kundi sa kung paano mo ginagamit ang katawan mo araw-araw. Isipin mo ang katawan mo parang makina ng sasakyan. Kapag laging nakaparking, naninigas ang gulong. Pero kapag pinaandar mo araw-araw kahit saglit lang, bumabalik ang liksi. Ganon din sa katawan natin. Kaya sa unang paraan gusto kong ipakita sa iyo kung paano paandarin muli ang katawan mo. Una, gawin mong ugali ang morning warm-up routine. Bago ka pa bumangon ng tuluyan sa kama, igalaw mo muna ang mga paa at kamay. I-stretch mo ng dahan-dahan ang mga binti. Iikot ang mga bukong-bukong. Igalaw ang daliri ng paa. Tapos sundan ng pagtaas ng kamay sa ibabaw ng ulo. Parang sinasabi mo sa katawan mo, gising na, oras na ulit para gumalaw. Marami ang hindi nakakaalam na ang simpleng 5 minutong stretching sa umaga ay nakakatulong para bumilis ang daloy ng dugo. Gumaan ang pakiramdam at mawala ang pananakit ng kasukasuan. Kapag ginawa mo ito araw-araw, mapapansin mo, hindi ka na mabigat bumangon, mas magaan na rin ang bawat hakbang. Ikalawa, iwasang umupo ka agad pagkatapos kumain. Marami sa ating mga matatanda ang sanay na pagkatapos ng tanghalian, diretsyong upo o higa. Pero ang hindi alam ng karamihan, ito pala ang dahilan kung bakit bumabagal ang kilos at nagiging tamad ang katawan. Kapag umupo o humiga agad, bumabagal ang sirkulasyon ng dugo at nag-iipon ng gas sa tiyan. Ang simpleng solusyon, maglakad-lakad lang ng 3 hanggang 5 minuto pagkatapos kumain. Kahit paikot sa bahay, sa terrace o sa garahe lang, yung simpleng paglalakad na iyon, nakatutulong para ma-digest ang pagkain, gumaan ang tiyan, at magising ang katawan. Mapapansin mo mas alerto ka, hindi ka antukin at hindi ka agad nananakit ang tuhod o balakang. Ikatlo, huwag mong hayaang manigas ang mga kasukasuan. Madalas naririnig ko sa mga seniors, ayoko nang gumalaw baka masaktan. Pero ang katotohanan, ang hindi paggalaw ang mas nakakasakit. Kapag hindi mo ginagalaw ang katawan, tumitigas ang kalamnan, bumabagal ang dugo, at mas madaling sumakit ang likod o tuhod. Ang tawag dito ay stiffness. At ito ang kalaban ng mabilis na kilos. Ang simpleng solusyon ay tinatawag na gentle movement. Habang nanonood ka ng TV, igalaw mo ang paa mo. Iangat-angat ang sakong, iikot-ikot ang bukong-bukong, o igalaw ang tuhod pataas-baba. Kahit nakaupo ka, malaking tulong na ito para mapanatiling buhay ang sirkulasyon at hindi naninigas ang katawan. Isang lola na nakausap ko dati ang nagsabi, "Apo, noong una tinatamad akong gumalaw, pero sinubukan ko lang gumalaw habang nanonood ng teleserye. Pagkatapos ng 2 linggo, parang gumaan ang mga tuhod ko." Totoo yun, kasi ang katawan natin ay parang ilog. Kapag hindi dumadaloy, nagbabara. Pero kapag patuloy na umaagos, nagiging malinaw at buhay. Ika-4, maging aktibo kahit sa mga gawaing bahay. Hindi mo kailangan ng gym para maging maliksi. Ang pagwalis, paglalaba, pag-aayos ng kama, at pagluluto ay mga natural na ehersisyo. Ang sekreto ay huwag mong gawin lahat ng nakaupo. Halimbawa, kapag naghihiwa ka ng gulay, pwedeng nakatayo. Kapag nag-aayos ng mga gamit, subukang abutin ang mga mataas na lugar.
Ang ganitong maliliit na kilos ay nagsasanay sa iyong balanse, lakas at liksi. Kapag tiningnan mo ang mga matatandang malakas pa, kahit 70 na, mapapansin mong hindi sila sedentary. Lagi silang may ginagawa, kahit simpleng pag-aalaga ng halaman o paglalakad sa labas. Kaya kung gusto mong bumilis gumalaw, isipin mo, ano ba ang kaya kong gawin araw-araw na may galaw? Hindi kailangang mabigat, basta tuloy-tuloy. 5, maglagay ng movement reminders sa araw mo. Madalas nating nakakalimutang gumalaw dahil abala tayo sa cellphone, TV o tsismisan. Pero subukan mong magtakda ng alarm kada 2 oras. Oras na para tumayo, igalaw ang kamay o maglakad ng kaunti. Kapag naging habit ito, mapapansin mong hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mong gumalaw. Kusang nagiging masigla ang katawan dahil sanay na ito sa ritmo ng pagkilos. Alam mo kung bakit epektibo ang mga ganitong maliliit na galaw? Dahil tinuturuan nito ang utak mong hindi tamad ang katawan mo. Kapag nakasanayan mong aktibo ka, nagiging automatic ang energy mo buong araw. Ang tawag dito ay body memory. Parang muscle memory ng mga atleta, pero para sa mga matatanda, ito ang sikreto sa mabilis na kilos. At kung sakaling may nararamdaman kang pananakit habang nagsisimula, huwag kang mabahala. Normal lang iyan. Ang importante ay dahan-dahan at consistent. Tulad ng halaman, hindi mo pwedeng biglain ang pagtubo. Dapat dinidiligan araw-araw. Ganon din ang katawan mo. Kailangan mo lang ng konting tiyaga at disiplina. Isipin mo ito. Kung araw-araw mong ginagawa ang simpleng stretching, gentle movement at paglalakad pagkatapos kumain, sa loob ng 3 linggo, mapapansin mong mas mabilis ka nang tumayo, mas gaan ang lakad at mas bihira ang pananakit. Hindi ito magic. Ito ay bunga ng tamang paggalaw at tamang pag-aalaga sa sarili. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga praktikal na gawain sa bahay na pwedeng gawing exercise replacement. Lalo na kung ayaw mong lumabas o wala kang oras maglakad sa labas. Doon mo matutuklasan na minsan, nasa harap mo lang ang sagot kung paano bumilis ang katawan. Kailangan mo lang itong gawin ng tama. Kung naniniwala kang kaya mo pang bumilis kahit anong edad mo, huwag mong sayangin ang pagkakataon. Dahil bawat araw na kumikilos ka, isa itong panalo laban sa pagtanda. Kung nandito ka pa, comment, mas bilis galaw, sa baba. Ngayon na alam mo na kung gaano kahalaga ang simpleng galaw sa umaga, stretching, at paglalakad pagkatapos kumain, puntahan naman natin ang mga paraan kung paano mo maipapasok ang ehersisyo sa araw-araw na gawain mo kahit hindi mo namamalayan. Dahil ang sikreto ng mga matatandang maliksi ay hindi sa dami ng oras sa gym, kundi sa paraan ng pamumuhay nila araw-araw. Maraming seniors ang nagsasabi, wala na akong oras mag-exercise. Pero kung iisipin mo, halos buong araw tayong gumagalaw sa bahay. Ang tanong, tama ba ang paraan ng paggalaw natin? Una, gawing mini-exercise ang mga gawaing bahay. Kapag nagwawalis ka, huwag lang basta magwalis. Subukang ituwid ang likod habang ginagawa ito. Gamitin ang 2 kamay ng salitan at huwag yuyuko ng matagal. Kung may mop ka, i-stretch ang braso paabante habang pinupunasan ang sahig para ma-exercise ang balikat at likod. Kapag naglalaba ka, subukan mong hindi lang maupo sa isang pwesto. Tumayo minsan habang pinipiga ang damit. Sa ganitong paraan, napapaandar mo ang maraming bahagi ng katawan, balikat, kamay at binti, nang hindi mo kailangang mag-ehersisyo sa tradisyonal na paraan. Alam mo ba, sa 1 oras lang ng pagwawalis o paglilinis, pwede ka nang makasunog ng higit 150 calories? At hindi lang iyon, napapalakas pa nito ang iyong core muscles at balanse. Kaya ang dating mabigat sa katawan, unti-unting gumagaan. Isang lolo sa Pangasinan ang nagkwento sa akin. Araw-araw akong naglilinis ng bakuran, nagwawalis at naglalagay ng paso. Akala ko pangkaraniwan lang. Pero napansin kong hindi na ako hinihingal kapag umaakyat sa hagdan. Nakakatuwa, di ba? Dahil totoo, kapag naging bahagi ng routine mo ang simpleng paggalaw, nagiging likas na masigla ang katawan mo.
Ikalawa, gamitin ang bawat pagkakataon para gumalaw. Halimbawa, kapag nanonood ka ng TV, huwag lang umupo ng matagal. Sa bawat commercial break, tumayo ka. I-stretch ang braso, itaas ang tuhod ng ilang beses. O maglakad paikot sa sala. Kung may hagdan sa bahay, akyatin ito kahit isang beses sa umaga at isang beses sa hapon. Kung wala naman, pwede kang mag-step up sa malit na bangko ng dahan-dahan. Hawak ang pader o silya para sa balanse. Kapag ginagawa mo ito araw-araw, nagigising ang mga dormant muscles mo. Yung mga parte ng katawan na matagal nang hindi nagagamit. At yan ang sikreto kung bakit mas bumibilis ang kilos ng katawan. Dahil muling nagigising ang bawat hibla ng kalamnan. Ikatlo, pag-aralan ang balanse mo araw-araw. Ang pagkawala ng balanse ang isa sa mga unang dahilan kung bakit bumabagal ang kilos ng mga matatanda. Takot kang madulas kaya mas konti ang galaw mo. At dahil konti ang galaw, lalo kang bumabagal. Pero may paraan para ibalik ito. Subukan mo ito. Habang nagtutoothbrush, itaas mo ng bahagya ang isang paa at panatilihin ang balanse ng ilang segundo. Sa una, mahirap. Pero habang tumatagal, mapapansin mong mas stable ka na. Pwede mo ring gamitin ang pader o lababo bilang sandalan. Kahit 3 minuto lang kada araw, malaki na ang epekto nito sa iyong reflex at confidence sa paglakad. Ang isa pang teknik ay tinatawag na heel-to-toe walk. Tumayo ka sa tuwid na linya, tapos ilapat mo ang sakong ng isang paa sa harap ng daliri ng kabila. Lakad ng dahan-dahan, parang naglalakad sa lubid. Hindi mo kailangang mabilis. Ang mahalaga, kontrolado at may tamang postura. Sa ganitong simpleng ehersisyo, natututo ang katawan mong muling makuha ang rhythm at stability na nawala dahil sa kakulangan ng galaw. Ika-4, ayusin ang postura. Maraming matatanda ang hindi napapansin na ang postura nila ay nakayuko na. Kapag laging nakayuko, humihina ang paghinga, bumabagal ang daloy ng dugo, at bumabagal din ang kilos ng buong katawan. Kaya tuwing tatayo ka, i-check mo ang sarili mo. Dapat nakatapat ang dibdib, nakarelax ang balikat at nakatingin ng direkta sa harap. Kapag lumalakad ka, subukang itaas ng bahagya ang baba para hindi sumikip ang leeg at likod. Ang magandang postura ay hindi lang pampaganda ng tingin. Ito ay sikreto para mas mabilis gumalaw. Dahil kapag tama ang ayos ng katawan, mas madali mong nai-coordinate ang iyong mga kilos. Hindi mabigat sa likod, hindi rin mabilis mapagod. Isa sa mga paborito kong teknik para rito ay tinatawag na wall alignment. Tumayo ka sa pader, ipatong ang likod, balikat at batok. Siguraduhing nakadikit lahat sa dingding. Huminga ng malalim at dahan-dahang huminga palabas. Ulitin ng 5 beses. Napakasimple pero napakabisang paraan para turuan ulit ang katawan mong tumayo ng tuwid at huminga ng malalim. Sa pagdaan ng panahon, mapapansin mong kahit pag-akyat ng hagdan, paglalakad sa palengke o pagsakay ng jeep, mas magaan na. Bakit? Dahil mas kontrolado na ng katawan mo ang bawat galaw. Ika-5, pakinggan ang ritmo ng katawan mo. Maraming matatanda ang pilit gumagalaw kahit pagod na. Kaya tuloy nasasaktan o napuputol ang routine. Ang sikreto ay alamin kung kailan mo kayang gumalaw ng masigla at kailan dapat magpahinga. Halimbawa, kung mas magaan ang pakiramdam mo sa umaga, gawin mo ang mga galaw mo sa oras na iyon. Huwag mong hintayin ang tanghali kung kailan bumababa na ang enerhiya. Ang pag-ayon sa natural na ritmo ng katawan ay tumutulong para maging consistent ka. Ang katawan ay parang orasan. Kapag sinunod mo ang natural nitong tempo, nagiging balance ang energy mo buong araw. Kaya huwag mong pilitin. Turuan mong makinig sa sarili mong lakas. Alam kong minsan mahirap simulan, lalo na kung sanay ka na sa tahimik o nakaupong routine. Pero tandaan mo, bawat galaw, kahit gaano kaliit, ay hakbang palayo sa sakit at papunta sa sigla. Hindi mo kailangang maging atleta. Kailangan mo lang maging aktibo. Isipin mo, kung araw-araw mong ginagawa ang mga simpleng galaw na ito, mula sa pagwalis, pag-stretch, pag-ayos ng postura, hanggang sa balanseng paglalakad,
Mapapansin mong unti-unting bumabalik ang kumpiyansa mo. Hindi ka na takot madulas, hindi ka na mabagal gumalaw, at mas masigla ka ng gumising sa umaga. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga simple breathing at coordination techniques na ginagamit ng mga matatandang mukhang hindi tumatanda. Yung mga kayang maglakad ng matulin kahit 50 o 70 na. Doon mo maiintindihan kung bakit minsan, hindi lang katawan ang kailangang sanayin, pati paghinga at isip. Kung nandito ka pa, comment, galaw araw-araw sa baba. Sa mga naunang bahagi, natutunan natin kung paano nakatutulong ang simpleng paggalaw sa umaga. Paglalakad pagkatapos kumain, pag-stretch habang nanonood ng TV, at maging ang tamang postura para bumilis ang kilos ng katawan. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang dalawang madalas nakakaligtaang sikreto ng mga matatandang mabilis pa rin kumilos kahit 50, 60 o 70 na. Ang tamang paghinga at ang koordinasyon ng katawan at isip. Marami ang hindi nakakaalam na minsan, ang dahilan kung bakit bumabagal ang galaw ng isang senior ay hindi lang dahil sa tuhod o kasukasuan, kundi dahil mali ang paraan ng paghinga. Kapag mababaw ang paghinga, kulang ang oxygen na pumapasok sa katawan. Ibig sabihin, hindi nasusuportahan ng maayos ang kalamnan at utak, kaya mabilis mapagod, nahihilo at mabagal kumilos. Pero kapag natutunan mong huminga ng tama, parang nagre-reset ang katawan mo. Mas kalmado, mas alerto at mas magaan gumalaw. Una, turuan ang sarili ng tamang paghinga. Ang simpleng paraan ay tinatawag na deep belly breathing. Huminga ng dahan-dahan sa ilong. Damhin mong umaangat ang tiyan mo, hindi lang ang dibdib. I-hold ng 3 segundo tapos dahan-dahang ilabas sa bibig. Ulitin ito ng 5 beses. Maaari mo itong gawin habang nakaupo, bago matulog, o tuwing nakakaramdam ng panghihina. Ang ginagawa nito, pinapalakas ang baga, pinapabilis ang sirkulasyon, at pinapakalma ang isip. Kapag kalmado ang isip, mas coordinated ang kilos ng katawan. Marami sa mga matatandang sinubukan ito ang nagsabing mas bumilis silang makagalaw. Hindi na rin sila madaling hingalin o kabahan kapag tumatayo o naglalakad. Isa pang teknik ay ang tinatawag na rhythmic breathing. Habang naglalakad, subukan mong huminga sa pattern na 3 hakbang papasok, 2 hakbang palabas. Parang nagkakaroon ng ritmo ang paghinga at paglakad mo. Ang resulta? Mas steady ang galaw, mas kontrolado ang bawat kilos at hindi ka agad napapagod. Yung mga atleta at physical therapist ay madalas ding gumagamit ng ganitong teknik. Pero pwedeng-pwede rin ito para sa mga seniors. Ikalawa, sanayin ang coordination o pagkakabagay ng isip at katawan. Sa paglipas ng panahon, humihina ang koneksyon ng utak sa kalamnan. Kaya minsan ang simpleng hakbang o pag-abot ng baso ay nagiging mabagal o hindi eksakto. Pero huwag kang mag-alala, kaya pa itong sanayin kahit anong edad. Subukan mo ang simpleng ehersisyong ito. Itaas ang kanang braso habang sabay na itataas ang kaliwang tuhod. Tapos palitan, kaliwang braso, kanang tuhod. Parang nagmamartsa sa lugar. Gawin ito ng 1 minuto bawat araw. Hindi mo lang pinapagalaw ang katawan mo. Tinuturuan mo rin ang utak mong bumalik sa ritmo at bilis ng coordination. May isa pa akong gustong teknik. Tinatawag ko itong hand and brain drill. I-extend mo ang kamay mo sa harap, tapos sabay-sabay mong itiklop at iunat ang mga daliri. Parang sinasabi mong 1, 2, 3. Pwede ring gawin habang nanonood ng TV o nagkukwento sa apo. Ang simpleng paggalaw na ito ay nakatutulong para mapanatiling aktibo ang mga ugat ng nerbyo sa kamay at braso, kaya hindi agad naninigas o nanginginig. Isipin mo ito. Ang utak at katawan ay magka-partner. Kapag mabilis magpadala ng signal ang utak, bumibilis din ang kilos ng katawan. Kapag malinaw ang isip, malinaw din ang galaw. Kaya napakahalaga na sa edad natin, hindi lang katawan ang pinapangalagaan, pati isip. Isang lola sa Quezon City ang nagbahagi sa akin ng kwento. Apo, dati tuwing naglalakad ako, parang natatakot ako na madapa.
Pero simula nang gawin ko ang breathing at coordination exercises mo, napansin kong mas sigurado ang bawat hakbang ko. Hindi na ako kabado. Napangiti ako. Dahil totoo yon. Kapag may tiwala ka sa katawan mo, bumibilis ang kilos mo nang hindi mo namamalayan. Ikatlo, alagaan ang rhythm ng iyong araw. Lahat tayo ay may natural na oras kung kailan pinakamabilis ang galaw ng katawan. Sa umaga mataas ang energy, sa hapon bumabagal. Sa gabi dapat nagpapahinga. Kapag tinutugma mo ang mga galaw mo sa natural na ritmo mo, mas efficient ka at mas mabilis kumilos. Halimbawa, gawin ang mga mabibigat na gawain tulad ng paglalaba o paglinis bago mag-alas 10 ng umaga. Ang mga simpleng stretch o paglalakad naman, gawin sa hapon para mapanatiling gising ang dugo. Kapag ganito ang ritmo ng araw mo, nagiging magaan ang lahat ng kilos mo. At kapag tinanong mo kung ano ang sikreto ng mga matatandang mukhang hindi tumatanda, ito iyon, discipline at consistency. Hindi nila pinipilit, pero hindi rin nila pinapabayaan. May disiplina sila sa galaw, pagkain at pahinga. Kaya kahit ang simpleng paglalakad nila sa palengke ay parang madulas at magaan. Ika-4, turuan ang sarili mong mag-enjoy habang kumikilos. Alam kong para sa iba, ang salitang exercise ay parang parusa. Pero kung gagawin mo itong masaya, hindi mo mararamdaman na nag-eehersisyo ka. Pwede kang maglagay ng paboritong tugtugin habang naglilinis. Pwede kang sabayan ng apo mo habang naglalakad sa labas. Pwede kang magbilang habang nag-aayos ng paso. Ang tawag dito ay joyful movement. Kapag masaya ang katawan mo habang gumagalaw, naglalabas ito ng natural na hormone na tinatawag na endorphin. Ito ang nagpapabuti ng pakiramdam at nagbibigay ng dagdag na enerhiya. Kaya ang dating tamad o mabagal, biglang nagiging masigla at mas determinado. Hindi mo kailangang maging perpekto sa bawat galaw. Ang importante ay patuloy kang kumikilos kahit kaunti. Kapag ginawa mo ito araw-araw, napapansin mo na lang. Mas mabilis ka nang bumangon, mas magaan kang kumilos, at mas madali mong nagagawa ang mga bagay na dati ay nakakapagod. Ngayon baka sabihin mo, paano kung minsan tinatamad talaga ako? Normal yan. Lahat tayo napapagod. Pero tandaan mo, ang pinakaunang hakbang palagi ay paggalaw kahit ayaw mo. Kapag nasimulan mo, doon mo mararamdaman ang ginhawa. Minsan kailangan mo lang simulan kahit 2 minuto lang. Kasi ang 2 minutong iyon, madalas ay nagiging 20. At bago mo malaman, mas mabilis ka nang gumalaw kaysa dati. Kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng natutunan natin, tamang paghinga, coordination drills, tamang postura, simpleng galaw sa bahay at disiplina sa araw-araw. Ito ang bumubuo sa 7 paraan para mas mabilis kang gumalaw kahit matanda na. At tandaan, hindi ito tungkol sa edad, kundi sa paraan ng pag-aalaga mo sa sarili mo. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung paano mo mapapanatili ang motivation mo, lalo na sa mga araw na parang gusto mo nang sumuko o tamarin. Ipapakita ko sa iyo kung paano baguhin ang takbo ng isip mo para manatiling masigla, mas motivated, at mas mabilis kumilos araw-araw, kahit anong edad mo pa. Kung gusto mong ipagpatuloy ang paggalaw, comment tuloy ang galaw sa baba. Madalas nating marinig sa mga matatanda ang katagang gusto ko namang gumalaw, pero parang hindi ko na kaya. Minsan, hindi dahil sa tuhod o kasukasuan, kundi dahil sa takot. Takot madulas. Takot sumakit ang likod, takot mapahiya kapag hindi makasabay sa iba. At sa paglipas ng panahon, kapag hinahayaan mong manirahan ang takot sa isip mo, unti-unting nawawala ang kumpiyansa mong kumilos. Pero kung iisipin mo, ang tunay na dahilan kung bakit bumabagal ang katawan ay hindi lang pisikal. Madalas nagsisimula ito sa utak. Ang isip ang unang nag-uutos bago kumilos ang katawan. Kapag iniisip mong mahina na ako, sinusunod iyon ng katawan mo. Pero kapag sinabi mong kaya ko pa kahit dahan-dahan, sumusunod din ang katawan mo sa paniniwala mo. Kaya napakahalaga na simula ngayon, baguhin mo ang paraan ng pag-iisip mo tungkol sa iyong lakas.
Hindi dahil ayaw mong tanggapin ang edad, kundi dahil gusto mong kontrolin kung paano mo ito haharapin. Sa loob ng maraming taon ng karanasan ko sa larangan ng psychology, napansin kong may dalawang klase ng tao pagdating sa pagtanda. May mga taong pinapayagan ng edad na pigilan silang gumalaw at may mga taong ginagawang inspirasyon ng edad para patunayan na kaya pa nila. Ang pagkakaiba nila ay hindi sa katawan, kundi sa mindset. Kapag natutunan mong baguhin ang pananaw mo, nagbabago rin ang kilos mo. Halimbawa, sa tuwing gusto mong tumayo mula sa upuan, huwag mong isipin na, baka madulas ako. Sabihin mo sa sarili mo, dahan-dahan lang, pero kaya ko. Ang tawag dito ay reframing, isang paraan ng paglipat ng pananaw upang baguhin ang reaksyon ng utak. Kapag mas positive ang salita mo, mas nagiging magaan ang kilos mo. Subukan mong gawin ito araw-araw at mapapansin mong unti-unting nawawala ang kaba sa bawat galaw mo. Isang lolo na nakausap ko noon ang nagsabi, "Doc, dati kong trabaho ang magmaneho ng jeep. Pero ngayon, natatakot na akong tumawid sa kalsada. Parang bumagal na lahat." Sabi ko sa kanya, "Simulan mo lang sa isang hakbang." Araw-araw, lumabas siya ng bahay para maglakad ng ilang metro lang. Pagkalipas ng 2 linggo, nakakaikot na siya sa kanto. Pagkatapos ng 1 buwan, nakapunta na siya sa palengke mag-isa. Ang sabi niya sa akin, "Doc, ang lakas ko pa pala, natatakot lang ako noon." At doon niya napagtanto na minsan, hindi pala katawan ang kailangang palakasin, ang utak at loob pala. Ang takot ay natural, lalo na kapag may edad na. Pero tandaan mo, kapag hinayaan mong kontrolin ka nito, lalong hihina ang katawan mo. Kaya mahalagang harapin mo ito dahan-dahan. Huwag mong pilitin agad ang sarili mong gumalaw ng mabilis. Simulan mo sa maliit, maglakad sa loob ng bahay, maginat habang nakaupo o tumayo sa harap ng bintana para huminga ng malalim. Ang mahalaga ay gumalaw ka araw-araw, kahit kaunti. Kapag tuloy-tuloy mong ginagawa iyon, lumalakas ang loob mo. At kasabay niyon, lumalakas din ang katawan. Madalas ding sinasabi ng iba, "Tinatamad lang talaga ako, Doc." Pero ang totoo, hindi tamad ang karamihan, pagod lang ang isip. Sa psychology, tinatawag ito na mental fatigue. Kapag puno ng alalahanin ng isip, humihina ang motivation. Kaya ang solusyon dito ay hindi puwersa, kundi pahinga ng utak. Bago ka bumangon tuwing umaga, huminga ka ng malalim at sabihin sa sarili mo, "Ngayong araw, gagalaw ako kahit kaunti." Maikli lang na pahayag, pero napakalakas. Kasi bawat salita mo ay signal sa utak na gusto mong kumilos. At kapag paulit-ulit mong ginagawa ito araw-araw, nagiging automatic na sa utak mo ang paggalaw. Isa pang dahilan kung bakit nawawalan ng gana ang marami ay dahil palagi nilang ikinukumpara ang ngayon sa dati. Noon kaya kong maglakad ng 5 kilometro, ngayon 1 kanto lang, hingal na ako. Ang problema sa ganitong pag-iisip ay dinidiktahan mo ang sarili mong hindi ka nakagaya ng dahil ang tunay na lakas ay ang kakayahan mong kumilos kahit may edad ka na. Tingnan mo ang mga matatandang malalakas pa rin sa edad na 70 o 80. Hindi nila pinipilit maging katulad ng kabataan, pero hindi rin nila hinahayaan ang katawan nilang manatiling tahimik. Kapag gusto nilang maglakad, naglalakad sila. Kapag gusto nilang sumayaw, sumasayaw sila. Kapag gusto nilang magtanim, nagbubungkal sila ng lupa. Hindi nila iniisip kung may nanonood o kung nakakatawa sila sa iba. Ang mahalaga sa kanila, habang gumagalaw sila, buhay sila. At totoo yon, ang paggalaw ay tanda ng buhay. Kapag gumagalaw ka, pinapaalala mo sa katawan mo na may lakas pa, na may dahilan pang bumangon. Kapag hindi ka gumagalaw, parang sinasabi mong tama na. Kaya kahit sa maliliit na paraan, iparamdam mo sa katawan mo na buhay ka pa at may magagawa ka pa. May mga araw talaga na parang wala kang gana. May mga umagang mabigat bumangon. May hapon na parang gusto mo lang humiga. Normal iyon, pero huwag mong hayaang matalo ka ng mga araw na iyon. Kapag ayaw mong gumalaw, sabihin mo sa sarili mo, 2 minuto lang. Dahil madalas, ang 2 minutong iyon ay magiging 20. At bago mo namalayan, kumilos ka na pala
at mas magaan na ang pakiramdam mo. Ang katawan at isip ay magkasangga. Kapag isa sa kanila ay huminto, pareho silang hihina. Pero kapag pareho silang kumikilos, pareho ring lumalakas. Kaya sa halip na labanan mo ang katamaran, kausapin mo ito. Sabihin mong, sige, tamad tayo ngayon, pero kikilos tayo kahit konti. Ang mahalaga ay huwag mong hayaang manahimik ang katawan mo ng matagal. At tandaan mo, mas masaya gumalaw kapag may kasabay. Kung may asawa, kaibigan o apo, sabay-sabay kayong mag-stretch o maglakad sa umaga. Ang tawag dito ay social motivation, ang lakas na galing sa pagkakaroon ng kasama. Kapag may kausap at katawanan habang kumikilos, parang mas magaan ang lahat. Hindi mo ramdam ang pagod at mas nakakatuwang gawin araw-araw. Kung minsan, ang kailangan mo lang ay konting tawa at isang taong magpapaalala sa iyong gumalaw. Hindi kailangang perpekto, ang kailangan lang ay totoo. Ang bawat hakbang mo kahit maliit ay tagumpay laban sa takot at katamaran. Kaya sa tuwing may kabakang maramdaman, tandaan mo ito. Mas mabuti nang gumalaw ng dahan-dahan kaysa manatiling nakaupo sa kaba. Dahil ang bawat galaw ay paalala sa sarili mong buhay ka, may lakas ka, at kaya mo pa. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang huling hakbang, kung paano mo mapapanatili ang lahat ng mga natutunan mo dito. Paano mo gagawing bahagi ng araw mo ang 7 paraan na ito hanggang sa maging natural na sa katawan mo ang bilis, liksi at sigla kahit tumanda ka pa ng higit. Kung naniniwala kang kaya mo pa ring gumalaw kahit anong edad mo, comment, galaw pa rin sa baba. Ngayong natutunan mo na ang 7 paraan para mas mabilis gumalaw kahit matanda na. Balikan muna natin kung bakit ito mahalaga. Hindi lang para sa lakas ng katawan, kundi para sa kalayaan mo bilang isang tao. Dahil kapag maliksi ka, nagagawa mo ang mga bagay na gusto mo. Hindi mo kailangang laging humingi ng tulong. Nakakalakad ka sa palengke, nakakapaghanda ka ng pagkain, at higit sa lahat, may tiwala ka sa sarili mong kaya mo pa. Sa mga naunang bahagi, napag-usapan natin kung gaano kahalaga ang simpleng galaw tuwing umaga, ang paglalakad pagkatapos kumain, at ang stretching kahit nasa bahay lang. Tinuro din natin kung paano maging mas maingat sa postura, kung paano makuha ang tamang paghinga, at kung paano maibalik ang coordination sa pagitan ng isip at katawan. At sa huli, pinag-usapan natin ang pinakamahalaga sa lahat, ang lakas ng loob. Dahil kahit anong ganda ng ehersisyo o tips, kung natatakot ka pa ring kumilos, hindi mo mararamdaman ang pagbabago. Ang totoo, ang 7 paraang ito ay hindi tungkol sa pagiging malakas lang, kundi tungkol sa pagiging buhay. Kapag gumagalaw ka, pinapaalalahanan mo ang katawan mo na hindi pa tapos. At habang hindi pa tapos, marami ka pang pwedeng gawin para mapanatiling masigla ang bawat araw. Kaya sa huling bahagi ng video na ito, gusto kong bigyan ka ng hamon. Isang simpleng challenge na pwedeng baguhin ang kilos at pakiramdam mo sa loob ng 1 linggo lang. Ang tawag ko dito ay 7-Day Movement Challenge. Sa loob ng 7 araw, pipiliin mo lang 1 o 2 galaw mula sa mga tinalakay natin. At gagawin mo ito araw-araw. Halimbawa, sa unang araw, simpleng stretching muna sa umaga bago bumangon. Sa ikalawang araw, maglakad ka sa labas o kahit paikot sa bahay sa loob ng 5 minuto pagkatapos kumain. Sa ikatlong araw, subukan mo namang ayusin ang postura mo habang nagluluto o nanonood ng TV. Sa ika-4 na araw, mag-practice ka ng deep breathing habang nakaupo. Sa ika-5, gawin mo ang coordination drill, yung salita ng kamay at tuhod. Sa ika-6, subukan mong ayusin ang ritmo ng araw mo. Anong oras ka mas masigla? Gamitin mo iyon sa iyong mga gawain. At sa ika-7 araw, gusto kong bumalik ka rito sa comment section at sagutin ang tanong na, ano ang naramdaman mo matapos mong gumalaw ng tuloy-tuloy sa loob ng 7 araw? Ang challenge na ito ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Hindi ito tungkol sa bilis o sa tagal. Ang layunin lang ay masimulan mo ulit ang paggalaw. Dahil kapag sinimulan mo, hindi mo nagugustuhing huminto.
Alam kong may mga araw na parang walang gana at may mga sandaling mararamdaman mong parang walang pagbabago. Pero tandaan mo, sa katawan, ang pagbabago ay parang pagtatanim. Hindi mo ito makikita sa unang araw. Pero kung patuloy mong didiligan ng disiplina, tiwala at pasensya, darating ang araw na mararamdaman mo na lang na mas magaan na ang hakbang mo, mas konti na ang sakit sa tuhod, at mas masarap gumising sa umaga. Maraming matatanda ang nagsasabing, sayang, sana sinimulan ko ito noon pa. Kaya habang nandito ka, habang kaya pa ng katawan mo, gawin mo ito ngayon. Dahil bawat araw na pinipili mong kumilos ay dagdag taon ng kalusugan, dagdag lakas, at dagdag saya sa buhay mo. May mga tao akong nakilala na nagsimula lang sa maliit, 1 minutong lakad, 5 minutong stretching, o paghinga ng malalim bago matulog. Pagkalipas ng 3 linggo, nagulat sila na kayanan nilang tumayo nang hindi humahawak sa mesa. Pagkalipas ng 1 buwan, hindi na sila hinihingal sa hagdan. At higit sa lahat, mas masigla silang ngumiti. Ang sikreto ay hindi sa biglaan, kundi sa tuloy-tuloy. Tulad ng orasan, bawat segundo ay gumagalaw, kahit maliit lang. Ganon din ang katawan mo. Hindi mo kailangang magmadali. Ang kailangan lang ay huwag kang huminto. Isipin mo kung gaano kaganda ang pakiramdam kapag nagigising ka sa umaga na alam mong kaya mong bumangon ng mag-isa, kaya mong pumunta sa kusina ng walang kaba, at kaya mong lumabas ng bahay ng hindi nangangamba. Yan ang tunay na kalayaan. Hindi mo kailangang maging bata para maramdaman iyon. Kailangan mo lang alagaan ang katawan mo at kumilos araw-araw. At kung iniisip mo kung huli na para magsimula, ang sagot ay hindi. Hindi kailanman huli para sa taong may gustong mabuhay ng masigla. Sa totoo lang, bawat araw na pumipili kang gumalaw ay bagong simula. Kahit gaano kaliit, basta ginagawa mo ito ng may ngiti, gumaganda ang pakiramdam mo. Sa psychology, tinatawag itong momentum effect. Kapag gumalaw ka ngayon, mas madali kang kikilos bukas. Kapag hininto mo, mas mahirap magsimula ulit. Kaya kung gusto mong manatiling maliksi, huwag mong hayaang maputol ang momentum mo. Kahit sa araw na pagod ka, kahit sa oras na masakit ang tuhod mo, kahit 2 minuto lang, gumalaw ka pa rin. Dahil doon nagsisimula ang pagbabago. At ngayon, gusto kong isipin mo ito. Hindi mo kailangang maging malakas para magsimula. Kailangan mo lang magsimula para maging malakas. Maraming tao ang naghihintay ng tamang panahon o tamang kondisyon bago kumilos. Pero ang tamang panahon ay laging ngayon. Dahil habang nanonood ka ng video na ito, habang nakikinig ka, buhay ka. At habang buhay ka, kaya mo pa. Kaya ang tanong ko ngayon ay simple. Gusto mo bang maramdaman ulit ang bilis, liksi, at gaan ng katawan mo? Kung oo, gawin mo ang unang hakbang ngayon. Kahit 1 stretch lang, 1 malalim na paghinga, o 1 paglalakad papunta sa pintuan. Ang mahalaga ay simulan mo at ipagpatuloy mo araw-araw. At kung gusto mong mas mapadali pa, isali mo ang pamilya mo. Sabihin mo sa asawa mo o sa apo mo, halika, sabay tayong maglakad. Dahil ang paggalaw ay mas masaya kapag may kasama. Hindi mo kailangang mag-isa sa laban na ito. Sa bawat hakbang mo, isipin mong libu-libong seniors din sa buong Pilipinas ang gumagalaw kasama mo. Sabay-sabay, dahan-dahan, pero determinado. Bago matapos ang video na ito, gusto kong ipaalala sa iyo na ang katawan mo ay isang biyaya. At tulad ng kahit anong biyaya, kailangan mo itong alagaan. Hindi mo kailangang maging mabilis gaya ng dati. Kailangan mo lang maging masigla ngayon. Dahil sa huli, hindi ang edad ang batayan ng sigla, kundi ang pagpili mong kumilos araw-araw. Kung nakarating ka hanggang dito, ibig sabihin, handa ka na talagang magbago. Huwag mong hayaang manatili sa isip lang ang mga natutunan mo. I-apply mo ito sa araw-araw. Simulan mo ang iyong 7-day movement challenge ngayong araw mismo. Ilista mo sa papel kung anong mga galaw ang gusto mong gawin at gawin mo iyon araw-araw ng may ngiti. Pagkatapos ng 7 araw, balikan mo ang video na ito at sabihin mo sa comment section kung ano ang napansin mong pagbabago. Tandaan mo, sa bawat araw na pinipili mong gumalaw,
pinipili mong mabuhay ng mas masigla. At sa bawat araw na mas masigla ka, mas masaya rin ang mga taong nagmamahal sa'yo. Kaya bago mo isara ang video na ito, tumayo ka muna, igalaw ang kamay, itaas ang braso, at huminga ng malalim. Ramdamin mo ang lakas sa katawan mo. Iyan ang patunay na kaya mo pa. Kung handa ka ng gumalaw araw-araw, comment, buhay sa galaw sa baba.